back mga besh sa aking channel, Anabe. Okay, nagmo-multitasking tayo ngayon. It's Saturday and it's 10th of May, 2025. And today, ako ay nag-overtime. Yesterday dapat ako ay magvo-vlog, okay? While ako ay nasa wharf. Kasi, akala ko merong paring activities doon ba? Every weekend or every Friday, I mean. Kaso, wala na pala sila kasi start na ng winter. Siyempre, sobrang lamig na. So, yung mga tao, they will not, kahit gusto nila pumunta doon sa wharf, napakalamig dahil. Para ikaw ay kumain ng mga, mga different food na binibenta ng mga different stalls ba. So, hindi na tuloy kahapon. Nagpunta lang ako doon. Tapos pagtingin ko, wala nang mga tao. So, alas 4 pa naman yung uwian ko kasi 8 to 4 ang shift ko for this week. And then, starting Monday, 10 o'clock na naman. So, I tried my best. So, hindi pala. Wala na pala sila. So, ayun. In short, naglakad na lang ako and then sumakay na ng bus pa uwi ng bahay. Hindi ako nakakain. Nag-crave pa naman ako sa dumplings kahapon. Kaya gano'n. So, yun. So, ngayon ko ginagawa tong vlog na ito while ako ay nag-overtime. Ito overtime namin na to, itong ginagawa ko for today, from 7 a.m. till 3 p.m. today, hindi naman siya komplikado. Very straightforward. That's why I can multitask. So, kasi copy and paste lang siya. Ganyan. Gusto niyo yan. And mukhang ako lang yung magtatrabaho for the rest of the day kasi yung mga kasama ko, they just started 6 o'clock. Ako, I started 7. Hindi ko kayang gumising ng ganun kaaga. Syempre magka-prepare ka pa, magkakape ka pa, kakain ka pa, and all. Hindi pa gagana yung utak ko ganun kaaga, besh. So, I'd rather na mag-start ng 7 a.m. Last Saturday, I started 8 o'clock. But then this time, sinabi ko sa team lead na nag-ask sa akin if gusto ko mag-OT. Kasi mas maganda yung maaga mag-start, but not too early para ka rin matapos. So in short, ako ay mag-OT for today. Ang haba na sinabi ko, 7 a.m. to 3 p.m. So alam niyo na. So ayun. Ano yung pag-uusapan natin for today? These are the good things why you have to consider Australia. Kasi i-share ko ang mga good things na na-experience ko, mga good things na nangyari, mga changes sa buhay ko since I moved here in Australia in 2019. So, tara na, pag-usapan natin. Ang haba ng intro ko. Sorry. So, okay. If bago ka sa aking channel, I started here in Australia. I moved here 2019, February. And then, as international student dependent visa sa aking XYZ. Sa aking ex, ganyan. So, since then on, kung babalikan nyo aking mga previous vlogs, hanapin nyo na lang dyan. May mga year naman yan dyan. So, in short, ako ay natira dito sa Australia. At ang aking ex ay umuwi na ng Pilipinas. Sumalangit daw ang kanyang kaluluwa. Kasi siya po ay deads na. So, ayun. So, sa mga nakakilala kay Dudong, nagkasubaybay. Ayun.
Parang last year yata siya na ano. Yan. So, sad lang. Wala na siya. So, ayun. So, bakit ko to ginagawa? It's because for you to know kung ano yung mangyayari rin sa inyo and benefits of moving here in Australia. Kasi, you'll never know. Baka mag-enjoy din kayo and, you know, yung mga nararanasan ko maranasan nyo rin na magagandang things. Unang-una sa lahat, when I started here, ako ay nasa 45 kilos only. Yeah? And then now, hindi na siya bumababa ng 60 kilos. So, nung nasa Sydney ako, nasa ganun 45-48 lang ako kilos. Nung lumipat ako dito sa Tassie, hindi ko alam baka nasa hangin ng Tassie nasa tubig ng Tassie. So, ako ay may moment ako umabot ako ng 66 kilos. Pero ngayon, ako ay nasa 61 na lang. Ang hirap kumilos. Ganyan. So, that's one. Para sa akin, good thing yun. Kasi ibig sabihin, you know, you're enjoying life. Maybe I am eating healthy food. Siguro, kahit stress ako sa mga ganap sa aking visa, nag-gain ako ng weight, no? Hindi dahil lang sa stress, pero syempre may mga good things pa din. So, ayun. And then, next, ito yung pinaka gustong-gusto ko na magandang nangyari sa akin dito. Kasi nung nasa Pilipinas ako, mga besh, ako ay may panic attack. Yeah? Short story. It started when I was in grade 6. Nasa school ako noon. And then, syempre, may class, no? So, alam mo yung kwento nung mga iilan lang din ng mga napanood ko. Kay Brosas. So, she still got the panic attack pero hindi na masyadong malala. So, I had the same thing. Yung naninigas yung katawan mo. So, it started yung grade 6 ako. Dinala ko sa hospital. And then, okay naman. Sinabihan lang yung mama ko noon na kumain ako ng mga gulay. And, ganon. Umiwas sa mga processed foods and everything. Pero, it turned out, para sa akin, sa mga nakaka-experience nito, pare-parehas kami ng kwento. We had a traumatizing childhood. Kahit ano pang reason yan, meron kang, you know, isa kang buttered chicken, charot, buttered child, ganyan. So, nagmamanifest siya, lumalabas siya sa'yo, hanggang sa nasusuppress nga kasi yung feelings mo, yung galit mo, ganyan. Sa mga bagay-bagay, syempre. Pero, para sa akin, nag-move on naman ako nun. Pero, yun na nga, balik na tayo. Sa Pilipinas, kahit nasa Dumaguete pa ako, kasi Dumaguete yung last ko na, na place na pinagstayan. Well, nagka-panic attack pa rin ako doon. And, how will I say this? Yun. Ibig sabihin stress. Technically. Stress ka. Sa mga bagay-bagay. Stress ka tapos hindi mo na-address yung feeling mo na yun. Nasusuppress siya. So,
And then, patong-patong na siya. From childhood hanggang, syempre, ano ka na, adult ka na. Different problems, issues along the way. So, nagkukos siya ng ganon. Yun yung last ko na atake. And then, when I moved here, as in gone. So, 2019 ako lumipat dito, sa Australia. Nawala siya, besh. Wala akong pag-attack anymore. Wala na. And I'm so blessed and happy kasi parang nakalaya ako sa ganong situation. Kasi besh, mahirap kapag inaatake ka, para ka mamamatay. Kasi lahat ng ugat ko, from toe hanggang pataas, sa ulo, ang sakit niya, besh. Para siyang pinipisil yung ugat mo. And yung mouth ko naninigas, naglalakjo, yung kamay ko naggaganon siya, and pangit talaga. And then yung legs ko gumaganon din siya, and then yung mga paa ko gumaganon din siya. So matigas. I had several attacks nung nasa Pilipinas ako, kahit nagko-call center ako. Suddenly na lang bigla akong atakin, kahit masaya naman ako nung araw na yon. Nahihiya pa ako kasi dinadala ako ng mga kasamahan ko sa hospital, sa Makati Med, nung ako ay nasa People Support. Not People Support, Psychs. Ay, nakakahiya talaga. Nakita ba ako ng crush ko noon? Tayo natake, nahiyang-hiya pa ako. Hindi ko siya mapigilan kasi panic attack yun eh. You know? So, dinala ko ng ganito, ng armchair. Office na chair. Papuntang Makati Med kasi wala kaming wala kaming wheelchair sa office. So, ayun, nagpanic na ang mga teammate ko nung time na yon. Pero, normal pala. Normal yung mga ECG ko, 2D echo, I had it. Normal. So, ang magandang nagawa ng Australia, wala na akong panic attack. Thank you, Lord. Baka kasi nasa Pilipinas yung aking trigger. Alam mo yun, yung ganon. Hindi mo alam. Kahit naman stress ako dito, kahit papano, feeling ko, hindi ko alam. Hindi ko ma-explain. I don't know the reason. Hindi ako inaatake dito at ayokong atakin ako dito. Alam mo yun. So, yun. That's one. So, panic attacks, gone. Totally. In Jesus' name. Third, confidence booster si Australia, besh. Nung nasa Pilipinas ako, alam mo naman tayo mga Pinoy, ang mga suot natin dyan. Pag hindi gusto ng mata ng nanonood, sabihin sa'yo ng mga kasamaan mo or friends mo right away, ano ba yan? Ano ba yung suot mo? Mukha kang budbod. Ano ba yung ang corny, ang pangit ng suot mo. Ganon. And syempre, yung body shaming. Dito, besh, sa Australia, walang ganon. Kahit anong gusto mong suotin, bahala sa buhay mo. Alam mo yun? May nakita nga kung kita na ang mga kaluluwa. Walang pakialaman ng mga tao dahil. Wala kang bra. Pumapasok ka, t-shirt lang, tapos blazer. Okay lang, fresh. Masaya, malaya ang mga mga Kembalars dyan. So, and basta masaya ka dun sa suot mo, sa itsura mo, kahit yung buhok mo, alam mo yung, kasi tayo sa Pilipinas,
magpapariban tayo. Kasi kapag kirara tayo, isa tayong laughing stock or yung mga tao, ikaw ang may mabubuli. Dito hindi, besh. You just have to love yourself. Kahit ano ka pa, mag-radiant yan sa sarili mo sa labas. And lahat ng tao sa paligid mo, carry, masaya para sa'yo. Alam mo yun? Dito ko naka-experience na magsusuot ako ng, ano tawag sa ganun, yung mahabang dress, like, hanggang hanggang lupa na yung dress mo, papasok ka, besh. Sa Pilipinas, besh, pag ako nagsuot ng gano'n, sasabihin, ano, te? Ano yung suot mo, te? Hindi bagay sa'yo. Dito, besh, nahangaan mo ako. Oh, I love your dress, Ana. Gaganunin pa ako, besh. Oh, yeah. Oh, is that a new dress? That's so cute on you. You look so fabulous. Ba, ganon. You're so chic today, Ana. Ganon ang mga sinasabi ng mga tao dito, tay. Walang, iba yung culture. Yon. So, confidence booster sa Australia. Next. Si Australia, teka lang, baka ako na ay magla-lunch na, no? Nakakalimot ako sa lunch ko. 10:44 na, 10:30 ang lunch ko. Pambihira ako! Dali, lunch muna ako. Ay, susday, 10:45 na tuloy ako naka-lunch. Last Saturday, ganito rin ako. Akala ko 10:45 ang lunch ko, 10:30 pala. So there, ayun, hindi man ako kakain kasi kumain ako kanina ng 2 egg, hard-boiled egg, and then I had coffee. So ayun, balik tayo. Next, from the confidence boost, dito sa Australia, open sa LGBTQIA++. Sa Philippines, meron pa ring stigma. Kahit ang dami ng signs, ang dami ng pinapakita sa society na we are existing, we exist. Wala. So, in terms of legality, kapag ikaw ay may partner, pwede kayo dito magpakasal, legal, technically. So, walang problema. And sobre yung appreciation and pag-hug sa LGBTQIA++ dito sa Australia. Kasi, besh, lahat pantay-pantay. So, that's super one thing na kinonsider ko nung lilipat ako dito sa Australia. Kasi sa Pilipinas, ang hirap kasi maging PDA. Alam mo sa jowa, PDA ako, besh. I'm sorry. Hindi pwede sa akin yung ano. Ay, hindi naman yung PDA na OA, ano. Siyempre yung holding hands, ganyan, yung nakaganyan ka lang sa arms ng partner mo. Sa Pilipinas, hindi. Iba yung tingin ng mga tao. So, dito, besh, naku, besh, malayo. And sa office, meron kami ngayong July. I was asked to join. Kasi parang may celebration. July Pride Month. Pero sa Sydney, alam ko yung Pride Month, March yun. Tapos parang may parade yun. Pero dito, I just had the invite yesterday. Winter na kasi, kaya meron akong dito. Nagkakrak-krak na. Kaya ako merong something dito sa aking lips kasi tinuklap ko ng pagano. Kaya, sorry. Na-disturb ako dito sa aking hahanapin ko pa mamaya. So, ayun. Balik tayo. So, yun. I had an invite yesterday para magbigay ng talk or input about LGBTQIA++.
So, mga things na I can talk about, I can share, I can, anything that would help the community. I'm just proud, you know. So there. Um, it's something na kulang sa Pilipinas. Yung pagtanggap, yung pagyakap. Dito sa Australia, niyayakap ang mga LGBTQIA++. Yeah? So, kung ikaw, you know, mga may moments ka sa Pilipinas na ikaw ay nabully, na feeling mo hindi ka belong, merong Australia for you. If you wanna consider, malaya, awa ng Diyos. And tanggap, you know. Next, sinulat ko talaga to kahapon. Definitely, dito sa Australia, since 2019 up to now, nagigain tayo ng experiences kasi very diverse dito. Diverse country si Australia. Sa Sydney nga di mo na alam kung nasa Australia ka pa ba o hindi kasi puros migrants actually. Ang makikita mo, parang konti na lang yung mga locals talaga doon. Unlike dito sa Tassie, marami yung mga locals kasi dito kasi sa Tassie yung parang home siya ng mga retirees, ganyan. So, marami ka makikita dito mga mga grannies, ganyan. Mga lola-lola dito. And mga lokal. Pero dumarami na rin yung mga mga immigrants kasi nga dito nga pinopursue ang pag-aaral. Sinabi ko nga sa inyo, 'di ba, sa regional area kayo mag-check ng inyong kapalaran. It might really help your visa process ba, na mapadali, makuha mo ma-meet mo yung points na needed pag lumipat ka sa regional area, like here. So, ayun. Dito, I've experienced every now and then that you have to say your thoughts, say your opinions, voice out your opinions. Unlike sa Pilipinas, sarili na lang nating bansa, tayo nag-aaway kasi pag merong mas superior sa'yo, you cannot say anything because, you know, may mga nagpa-power tripping, whatever. Alam nyo na yan. So dito, pag hindi ka nagsalita, doon, masasabihan ka na, Ana, any thoughts? Wag mong ikip yung thoughts mo. Share it. Ganon. So, i-encourage ka. Basically. Encourage ka to say your thoughts, your opinions. Because it matter. You know? And sa lahat ng days and years ko dito sa Australia, awa ng Diyos, personally, na interaction, wala ka namang makikitang racist. Wala ka ma-experience sa racist. Every now and then sa phone, yes. Pero may nag-text, sino to? Nako, Mayer, wag ka, hindi ako bibili. Yun. Ganon. Diverse. Very diverse ang mga tao. Awa na Diyos. You will feel safe. And isa si Australia sa safest countries in the world. Kasi bawal dito yung mga firearms. Wala dito nagbebenta ng mga baril at all. You know? Awa ng Diyos. So, ibang factor yon. Malaking factor yon sa peace and sa quality ng life ng mga tao. Kasi, from the news, alam natin sa US, legal ang firearms sa kanila, no? Kaya medyo may mga something sila. So dito, bawal. Walang nagbebenta dito ng firearms. Okay? So yan.
And then, lastly, syempre, since 2019, nung ako ay naiwan solo dito. And then, I've decided 2020 mag-aral. Gastusan ng sarili ko, sa pag-aaral ko, sa tuition fee ko, sa lahat ng mga things ko. Syempre, nag-gained ako ng further studies. So, alam niyo naman, ako ay nag-commercial cookery, certificate 3 and 4, as well as advanced diploma in hospitality management, both in Sydney and dito sa Hobart. And then, yung master's ko sa accounting, dito ko rin tinapos sa Hobart. So, kung nasa Pilipinas ako, hindi ko yun magagawa. Kasi sa Pilipinas, being a graduate of Bachelor of Science in Mathematics is enough. It will be enough for me para magkaroon ka ng trabaho, sumahod ka, mabuhay ka. So, dito sa Australia, inopen niya yung mga opportunities na yan sa akin. And hindi ko pinagsisisihan kung ako man ay dumaan sa parang sinulid ng karayom. Sa butas ng karayom. Sorry. Sa butas ng karayom na I had to go through with the process ng pagbabayad ng tuition fee, paghihintay ng visa, result, and everything. Pero yung pag-aaral, besh, madali dito. Para sa akin, unlike doon sa Philippines, pagalingan doon. Pagalingan dyan sa Pilipinas. Sa school. So, ayun. Ayun, nakaka 10 minutes na ako sa lunch. 30 minutes ang lunch namin. Ganon. Nawala ako. Gulat ako. Sorry. So, ayun. Sobrang pasasalamat ko kay Australia sa mga bagay na magaganda. Kahit sabihin pa na along the way, I had nights na talagang umiiyak ka, hindi ka makatulog sa problema mo, sa issue mo, about sa visa mo, sa mga internet issue ko dati, kasi bigla-bigla nawawala, kasi nasa ground floor tong bahay na to. So, ilang floors sa taas, kaya mahirap yung internet. So, nag-aaral pa ako, tapos kailangan ko pang, ito yung sa master's to, no? Sa accounting ko. So, kailangan ko magpasa ng assessment on time. So, I had issues with that. But that's fine. That's part of the success. Of the, good things ahead. So, hindi ako nagsisisi. Umiyak man, pero hindi susuko. Humagulgol man, pero natuto naman sa buhay. So, I am very, very, very grateful. And hindi ko ipagpapalit. Kahit may hardship, may success pa din. And I am still blessed. So, I hope you will consider Australia as well, mga besh. If you have your means, go. Look for a migration agent, a migration company na the best dyan sa Pilipinas. You have to really invest on your future wisely. So, I hope you'll consider Australia, kasi sa mga other countries, mahigpit din sila ngayon, pero yung Australia kasi malapit lang sa Pilipinas. Kung yun yung iniisip mo rin, you can always fly from Australia to Pilipinas. Hindi ganun kalamig, unlike sa Canada, na nag-yelo talaga. Dito sa Tassie, bearable ang lamig. And yeah, sana ma-consider mo.
So, yan lang. Maraming salamat. Always be good, mga best. Magkita-kita tayo sa next vlog. Pasensya na, wala pa akong ayos. Wala pa to ayos, ha? Ganda lang. Chat. Kaya, alam niyo na, aga ako nag-start eh. So, yun. Nag-ayos lang ako ng mukha at nag-toothbrush lang. Is that okay? So, yun. Bye!